as we speak the word of God to be delivered by ordained preacher Kuya Miranda. Please all stand. Amen. Praise the Lord. God bless you po, ating beloved Brother Jesse. So, tayo po natin magkaisang dumalangin po mga minamahal. Let us pray po. Hallelujah. Praise the Lord. Dearest Heavenly Father, in the mighty name of our dearest Lord and Savior, dearest Jesus Christ, once again to the leading prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida and Time Prophet, we thank you so much for all the things that you have done in our lives. Thank you so much for your goodness, for your loving kindness, your mercy endures forever. Thank you so much for the great privilege and opportunity to worship you. Thank you so much for the great salvation. Thank you so much, oh God, for everything. Lord, we ask you to please forgive our shortcomings, our transgression and sins, and cleanse us from all unrighteousness. And we ask you to bless thy word, and in thy word help me to bring forth thy message and bind the power of darkness in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. God bless you po mga minamahal. Tayo po makabalik sa ating mga upuan. Praise the Lord. Purihin po ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. So, una tigit sa lahat po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, paglulahati, pagdakilat, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. At tayo po nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, then time prophet of our loving God, at patuloy po natin inaalala ang mga gintong aral at turo ng ating inagalang at minamalastan Pastor Lina C. Almeida, at gayon din po sa buong sambayan ng ating beloved Pastor. Praise the Lord. At gayon din po sa ating lahat, isa pong pinagpalang gabi sa gabing ito. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po may makinig na po ng salita ng Diyos. Amen. At purihin ang ating mahal na Panginoon sa gabing ito. Tayo po ay dadako po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po tinatawag na lifestyle of Christians. Amen. So, lifestyle of Christians. Ibig sabihin ng lifestyle, ito po yung character or attitude, amen, o yung lakad ng mga Kristiyano. Isang malakas na palakpak muna para sa mahal na Panginoon. So, mga minamahal, tayo po ay makinig ng salita ng Diyos sa oras na ito, mga minamahal, sapagkat napakalaga nito. Amen. So, sabi po ng Biblia, mga minamahal, nung araw, merong kanya-kanya tayong lifestyle. Amen. Pag hindi ka Kristiyano, mga minamahal, talagang makikita mo ang lifestyle ng buhay ng hindi mananampalataya. Amen. Talagang hindi po ito nakakalugod ang lakad nila sa ating mahal na Panginoon. Sabalit kapag tayo po ay tumanggap sa mahal na Panginoon, naglingkod sa Diyos, magbabago ang ating lifestyle ng ating buhay. Amen. So yung ating buhay ngayon, mga minamahal, magiging kagaya ng ating mahal na Panginoon. Tinatawag na Christ-like. Amen. So, what is meant by Christ-likeness? Pag sinabing Christ-likeness, mga minamahal, itong lifestyle na tayo po ngayon, mga minamahal, ay kagaya ng ating mabait na Diyos. Amen. Kindly first, basahin mo natin ang 1 John 2:6 muna tayo sa unang John, Kapitulo 2, versikulo 6. 1 John chapter 2, verse 6. From the book of 1 John chapter 2, verse 6. He that said he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked. Amen. Amen. So kung sinasabi ng isa na siya po ay sumusunod sa mahal na Panginoon, kinakailangan ang lakad niya ay kagaya ng ating mahal na Panginoon. Amen. So ang ating mabait na Diyos, mga minamahal, tinatawag siyang compassionate Father. Amen. So ang mahal na Panginoon ay mahabagi na Diyos, maunawain na Diyos. Amen. So, compassionate Father. So, a compassionate lifestyle is a sign of Christ-likeness. Amen. So, kinakailangan tayo pong mga Kristiyano din, marunong tayong mahabag. Amen. Amen. So, sabi nga ng banal na kasulatan, you must be compassionate just as your Father is compassionate. So, bilang Kristiyano, ang lifestyle ng buhay natin ngayon, hindi na kagaya nung araw. Nung araw, wala tayong awa. Amen. Pero ngayon, nandun marunong na tayong mahabag sa ating kapwa-tao. Palapakan mo natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Amen. So ito tinatawag na compassionate Father ang ating mahal na Panginoon. Kaya tinatawag siyang compassionate Father. He moved with compassion. Amen. Ang mahal na Panginoon habang nangangaral siya, mga minamahal,
nakita niya ang mga tao na habag ang mahal na Panginoon. Amen. So pinagpala po tayo sa banal na iglesyang ito. Bakit? Ang mahal na Panginoon na nangunguna sa iglesyang ito. Amen. Ang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, talagang meron siyang Espiritu ng Diyos. Bakit? Meron siyang compassionate. Amen. Spirit. Bakit? Hindi ka mag-aayino ng 40 araw kung wala kang habag sa mga tao. Hindi mo naman sila kaano-ano. Amen. Ang ating beloved pastor, binigay niya ang kanyang buhay sa mahal na Panginoon upang maglingkod sa Diyos, upang mangaral ng Ebanghelyo. Kasama ang pag-aayuno, hindi ganun kasimple ang buhay ng ating beloved pastor na kagaya ng ibang mga pastor. Amen. Ang ating beloved pastor, mula umaga hanggang gabi, naksubsub sa pananalangin. Pag-aayuno, amen. Hindi basta-basta. Mga minamahal, ako witness ako, ilan mga minamahal sa banal na iglesia ito. Kaya makikita natin sa buhay ng ating beloved parents in the Lord yung tinatawag na compassionate sa mga lost soul. Amen. Yung mga habag nila sa mga tao na wala pa sa Kristo, sa mahal na Panginoon. Kaya ang ating beloved pastor magkukursada, kasama ang ating beloved Honorable Assistant Pastor, beloved children, mga minamahal talagang nandoon between life and death. Ang kanilang pag-aayuno, ang ating mga pastor, talagang hindi na siya makasurvive. Subalit, mga minandoon ang kanyang habag sa mga tao. Halos talagang madurog yung kanyang katawan sa paghingi ng habag sa mahal na Panginoon para ipanalangin yung mga taong wala pa sa mahal na Panginoon. Amen. So pinagpala tayo ngayon mga kapatid, nakasumpong tayo ng kaligtasan. Amen. Bakit po? Dahil meron siyang compassionate ay tinatawag spirit, mga minamahal. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, praise the Lord, ang mahal na Panginoon may tinatawag na humble o humility. Amen. So ibig sabihin ng humility, mga minamahal, ibig sabihin a life of humble service, mga minamahal, is a necessary part of Christ-likeness. Amen. So kailangan natin ng humility, pagpapakumbaba. Salamat sa Diyos, alam ko po kung wala kayong pagpapakumbaba, wala kayo ngayon dito. Amen. Nandito kayo ngayon dahil nagpapakumbaba kayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. So ito po mga minamahal ang kinakailangan ng Kristiyano, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, a life of humble service, mga minamahal, is a necessary part of Christ-likeness. Humble service is a part of Christ-likeness. Kaya sabi ng Biblia, God needs humility. Amen. Sabi ng Biblia, kailangan natin ng humility, pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba sa pagsunod sa mahal na Panginoon, pagpapakumbaba sa pagkaturuan, pagpapasakop. Ibig sabihin ng humility, you have submit yourself to God. Amen. You submit yourself to the authority of the church. You submit yourself, mga minamahal, amen, to the policy o tinatawag na rules and regulation of the church, kahit sa mga choir member. Amen. Dahil meron tayong humility, pagpapakumbaba. So kailangan po natin ito bilang Kristiyano, kailangan meron tayong tinatawag na humility, a life of a humble service. Buhay na tayo po'y naglilingkod sa malapan, kasama talaga yung humility. Everybody say, praise the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, praise the Lord. Ang napakalaga po nito, mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, Christ-likeness is a following in Christ footsteps. Everybody say amen. Basahin mo natin Ephesians chapter 4 verse 1, kindly. From the book of Ephesians chapter 4 verse 1. I therefore, a prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Amen. Amen. Pakibasa po natin, Brother John, Brother Arlan, yung po nga 1 Peter chapter 2, verse 21 up to 23. 1 Peter, so sindihan mo sa inyo mga notebooks po. 1 Peter chapter 2, verse 21 up to 23. From the book of 1 Peter chapter 2, verse 21 to 23. Peter 2, 21 up to 23. Sige po. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps, who did no sin, neither was guile found in his mouth, who when he was reviled,
reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously. So kung mas malakas sa palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So ulitin ko, Christ-likeness, mga minamahal sa following in Christ's footstep. It means giving up your own way in order to follow God's plan for your life. Everybody say amen. It doesn't mean, mga minamahal, you gave up everything. You want, mga minamahal, so God can give everything you don't, mga minamahal, want, mga minamahal. Instead, it means giving up what you think to want in order to let God show is best. Everybody say amen. Everybody shout, praise the Lord. So mga minamahal, ibig sabihin ng tinatawag na Christ-likeness, ulitin ko po mga kapatid, following in Christ's footsteps. Sundin natin ang mga lakad ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Yung pong sinasabing footstep, sabi po ng Biblia, if the Lord our God suffered, He also suffered. Everybody say amen. He gave you an example. Everybody say amen. He gave us an example. Ibig sabihin, binigyan tayo ng tinatawag na halimbawa. Everybody say amen. So kung ang mahal na Panginoon ay nagtiis, magtiis din po tayo, sabi ng Biblia. Kinakailangan ng Kristiyano, matuto tayong magtitiis. Everybody say amen. Yung pagtitiis natin, malayo kung i-compare natin sa mahal na Panginoon. Yung pagtitiis ng mahal na Panginoon, napakahirap ng pagtitiis. Everybody say amen. Yung pagtitiis natin ito, mga minamahal, yung araw ng Biyernes, kailangan tayong dumalo. Everybody say amen. Kahit galing kayo sa inyong trabaho, sikapin po na niyong makadalo sapagkat napaka-importante nito para sa ating spiritual growth, para sa ating revival. Everybody say amen. Napakalaga na tayo dumalo, mga minamahal, para tayo makakain ng salita ng Diyos. Napakalaga na tayo dumalo para makapakinig tayo ng salita ng Diyos, para tumubo ang ating pananampalataya. Napakalaga na tayo dumalo para madama natin lalo matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Bakit tayo nagtitipon, nagsasama-sama tuwing araw ng pananambahan? Dahil habang tayo nagpupuri sa Diyos, sumasamba sa mahal na Panginoon, bumababa sa ating kalagitnaan ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Napapakinggan natin yung mga testimonyo ng bawat isa sa atin. Everybody say amen. Bakit kailangan tayo dumalo? Pagkat ikaw mismo magbibigay ka ng encouragement sa iyong mga kapatid. Everybody say amen. Sabi nga ng Biblia, not forsaking the assembling of ourselves together. Everybody say amen. Amen. Ibig sabihin, to edify one another, to strengthen one another, upang palakasan tayo, magpalalahanan tayo. Everybody say amen. Habang tayo nagpupuri dito, mga minasama-sama, nagbibigay papuri sa mahal na Panginoon, bumababa ang banal na presensya ng Diyos, nare-revive ang ating pananampalataya. Palapakan muna natin ng malakas ang mahal na Panginoon. So kasama natin sa buhay Kristiyano itong pagsasakripisyo. Everybody say amen. Itong sakripisyo, hindi naman talagang mabigat na sakripisyo ito. Amen. Hindi ka naman mga minamahal na kinakatay. Amen. Mas mahirap yung sakripisyo ng mga naunang mananampalataya. So purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ibig sabihin, pag tayo po ay kagaya ni Kristo, mga minamahal, basahin po natin ating banal na kasulatan, mga kapatid, dito po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7. From the book of 2 Corinthians, chapter 5, verse 7. For we walk by faith, not by sight. Amen. Amen. Everybody say amen. So ano pong sabi? For we walk by faith, not by sight. So ang ibig sabihin ng Kristiyano, mga minamahal, yung tinatawag na lifestyle ng Kristiyano, tayo po'y lumalakad sa pananampalataya. Amen. Lumalakad tayo sa pananampalataya. What is faith? Hebrew chapter 11 verse 1. Kaya hindi pag-ibasa mo natin. Hebrew chapter 11 verse 1. From the book of Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen. Isa pong malakas na palakpak bonus para sa mahal na Panginoon. Ang pananampalataya raw po, ito ang kapatunayan ng mga bagay na ating inaasahan. Amen. At ang mga ebidensya ng mga bagay na hindi natin nakikita, ito yung pananampalataya. Kapag meron kang faith sa mahal na Panginoon, naniniwala ka, magagawa ng Diyos. Amen. Ang iyong hiniling. Naniniwala ka na kayang gawin ng mahal na Panginoon.
So pag ang pananampalataya, ang pag-uusapan natin, maraming klaseng pananampalataya. Abang nangangaral ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, tinitingnan niya ang bawat tao, mga minamahal. Lahat ng tao lumalapit sa Kanya, meron kanya-kanyang klase ng pananampalataya. Ano pong ibig sabihin kung klase ng pananampalataya? Merong isang babae, isang tao, mga minamahal, meron siya tinatawag na humble faith. Yung humble faith, mga minamahal, pagpakumbabang pananampalataya. Ang sabi niya, mga minamahal, ng mahal na Panginoon, yung aking anak namatay. Sabi ng mahal na Panginoon, yung aking harapan sa balay, yung parang aking sa servant ba, naratay na malapit sa kamatayan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, pupunta ako sa bahay mo. Sabi niya, mahal na Panginoon, hindi na pwedeng pumunta ka roon sa aming bahay. Amen. Sabihin mo lang ang salita at ito'y mangyayari. Amen. So mga nakita ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Humble faith. Mga minamahal. Nagyo na yung pagpapakumbabang pananampalataya. Kagaya ng isang babae, mga minamahal, na inagasan ng 12 years. Those 12 years inaagasan. Ang sabi niya, mga minamahal, na may mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ng mahal na Panginoon. Gagaling ako sa aking karamdaman. Amen. Yun ang kanyang pananampalataya. Amen. Siya'y nakipagsiksikan sa napakaraming tao. At nang mahipo niya ang daylayan ng damit ng ating mahal na Panginoon, naampat ang kanyang pagdurugo, yung kanyang sakit, tumigil. At ang mahal na Panginoon lumingon sa mga tao, sabi niya, sino ang umipo sa akin? Sabi ng mga palagad, mga apostolos, mahal na Panginoon, nakita mo na sinisiksik ka ng napakaraming tao, pagkatapos sasabihin mo, sino umipo sa iyo? Sabi ng mahal na Panginoon, hindi, merong lumabas na kapangyarihan sa akin. Amen. So mga minamahal, ang babae, mga minasay lumapit, nagsabi ganito, hinipo ko ang laylayan ng iyong damit. Dahil sabi ko, mahipo ko lamang ang laylayan ng iyong damit, gagaling ako. Sabi ng mahal na Panginoon, anak, pinagaling ka sa iyong pananampalataya. Isang malakas na malakpak para sa mahal na Panginoon. So mga mayroong persevering faith, yung pagpupumilit, ang paglilingkod sa Diyos, kasama talaga itong pagsusumikap. Amen. Pagpupumilit pa sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Pinipilit natin ang ating sarili na gawin natin ang kalooban ng Diyos. Ito yung tinatawag na persevering faith. Amen. Na bagamat mahirap, subalit ginagawa natin ito dahil gusto natin paluguran ang ating mahal na Panginoon. Amen. So mga kapatid, sa ating buhay mananampalataya, maraming klaseng pananampalataya. Humble faith, persevering faith, daring faith, kagaya ni Daniel, kahit itapon siya dito sa leon ng yung tinatawag na lion's den, sa lungib ng mga leon, hindi magbabago ang kanyang paniniwala, hindi magbabago ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Amen. Hindi mawawalan, hindi siya matatakot na magpuri sa mahal na Panginoon. Hindi siya matatakot manalangin sa Diyos. Amen. Sapagkat nung panahon na yon, mga kapatid, kapag ikay tumawag, mga minasa ibang Diyos, itatapon ka dito sa lungib ng mga leon. So mga minamahal, napakahirap ang kakautusan ng hari. Subalit si Daniel, hindi siya natakot. Binuksan pa niya yung bintana. Amen. Ipinakita na siya, hindi na siya natatakot. Meron siyang pananiwala at pananampalataya sa Diyos. Amen. So daring faith, talagang matatag ang kanyang pananampalataya. Talagang very challenging, mga kapatid. Amen. So purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, pananampalataya, lumakad tayo sa pananampalataya. Lumakad tayong may pagtitiwala at paniniwala sa pananampalataya sa mahal na Panginoon. Hindi lamang po tayo parang Kristiyano, ako alam kong buhay. Hindi, kailangan meron tayong matatag na paniniwala at pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Walk in faith. Palakpakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, sabi po ng Biblia, mga kapatid, praise the Lord, na tayo po'y lumakad. Galatians chapter 5 verse 16 muna tayo. Galatia chapter 5 verse 16. From the book of Galatians chapter 5 verse 16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Amen. Amen. So this I say then, sabi po ng Biblia, walk in the Spirit. Pag Kristiyano tayo, mga minamahal, ito ang maging lifestyle natin, ng buhay natin. Lumalakad tayo, mga minamahal, sa spiritual. Everybody say amen. Walk in the Spirit.
and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Lumakad kayo sa sa Espiritu upang hindi magawa sa inyo ang lust of the flesh. Amen. Kaya pag tayo lumalakad sa hindi sa Espiritu, magagawa natin yung gawa ng laman. Amen. Yung gawa ng laman. Pero kapag tayo lumalakad sa Espiritu, hindi natin magagawa yung pita ng laman. Amen. Malayo sa iyon, mga kapatid. Kung baano, sabi ng Biblia, inilayo ng malayo, kagaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganon inilayo ng Diyos ang kasalanan sa kanyang mga anak na lumalakad sa Espiritu. Amen. Pag lumalakad tayo sa Espiritu, hindi natin magagawa ang pita ng laman. Paliwanag po, mga kapatid. Praise the Lord. Hindi mo magagawa yun. Bakit? Lumalakad ka sa Espiritu. Kaya mahalaga po tayo lumakad sa espiritual, sabi po ng Biblia. Ano po ang sabi po ng banal na kasulatan? Tayo po mga Kristiyano lumakad sa pag-ibig. From the book of Ephesians, chapter 5, verse 2. Kindly. Ephesians chapter 5, verse 2. From the book of Ephesians 5, verse 2. And we walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us as offering and sacrifice to God for sweet-smelling Savior. Amen. O, palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Lumakad tayo sa pag-ibig. Amen. Ano po yung pag-ibig? Sabi po ng banal na kasulatan, love is not envious. Amen. Amen. Love is not boastful. Love is not natawag na rude. Love is not selfish. Love is not irritable. Ibig sabihin ng irritable, not easy to provoke ba? Love is tinatawag na thinketh no evil. Love, mga minamahal, rejoices not in iniquity. Everybody say amen. So hindi po tayo natutuwa kapag tayo po ay may mga nangihina sa paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo natutuwa sa kasalanan. Tayo po lumalakad sa pag-ibig. Lumakad tayong lahat sa pag-ibig. Love, what is love? Sabi po ng banal na kasulatan, love is able to suffer. Amen? Amen. Pag sa pag-ibig, mga minamahal, ang pag-ibig po ay truthful. Amen. Ang pag-ibig po, mga minamahal, ang pag-ibig po ay hindi natutuwa sa kasalanan. Ang pag-ibig po, mga minamahal, ay mapagpahinuhod. Ang pag-ibig ay naniniwala sa lahat ng bagay. Believe in all things, hope all things, endure all things. Amen. Yun po ang pag-ibig. Kapag meron tayong pag-ibig, kaya natin gawin ang lahat ng bagay. Amen. Kaya natin magtiis, kaya natin mga minamahal magsakripisyo, kaya po natin na gawin ang kalooban ng mahal dahil umiibig tayo sa Diyos. Ang pag-ibig siya nagpupumilit para gawin natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sa mga palakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Pag iniibig mo ang Diyos, pag iniibig mo ang mahal na Panginoon, madaling gawin ang lahat ng bagay. Pag iniibig mo ang mahal na Panginoon, hindi mabigat. Amen. Hindi mahirap ang gawin ang kalooban ng Diyos dahil umiibig ka sa Diyos. Amen. So kailangan lumakad tayo sa pag-ibig. Sabi ng Biblia, ang pag-ibig po, mga minamahal, ito'y napakalaga. Ito'y isang tanda na tayo po yung mga anak ng Diyos. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So ano pong sabi po ng banal na kasulatan? Walk before God. Psalm chapter 56 verse 13. Basahin mo natin ang Psalm chapter 56 verse 13. The book of Psalms, chapter 56, verse 56 verse 13. 13. For thou hast delivered my soul from death, wilt not for deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living. Amen. Amen. Isa pong palakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. So sabi po ng banal na kasulatan, that I may walk before God in the light of the living. Upang ako'y lumakad, sabi niya, sa harap ng sa kaliwanag, sa harap ng mga buhay. Amen. So pag tayo po mga minamahal ay naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, tayo po lalakad mga kapatid before God. Ibig sabihin, mga kapatid, lumalakad tayo kasama ng Diyos. Amen. Lumalakad tayo mga minamahal na kasama ang mahal na Panginoon sa buhay natin. Hindi natin iniwalay ang mahal na Panginoon. Napakasarap lumakad kasama ng Diyos. Amen.
Pag lumalakad tayong kasama ng mahal na Panginoon, sasamahan tayo ng Diyos kahit saan tayo pumunta. Ever amen. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, lumalakad tayo sa katwiran, lumalakad tayo sa kabanalan, lumalakad tayo sa pag-ibig, lumalakad tayo sa liwanag, ever amen. Lumalakad tayo merong pananampalataya sa mahal na Panginoon. Kapag ginagawa natin ito, sasamahan tayo ng ating mabait na Diyos. Lumalakad ka sa katwiran, gagabayan ka ng Diyos sa iyong mga desisyon sa buhay. Papatnubayan ka ng mahal na Panginoon, i-bless ng Diyos ang buhay mo. Ever praise the Lord. Ibibless ka ng mahal na Panginoon sa lahat ng bagay na gagawin mo. Bakit? Lumalakad na kakasama ng mahal na Panginoon. Kagaya po ng mga unang mananampalataya sa mga unang mga heroes of faith, lumakad silang kasama ang Diyos. Pinatnubayan sila ng mahal na Panginoon. Maging sa ating paglilingkod na ito. Amen. Bakit kasama natin ang mahal na Panginoon? Dahil lumalakad tayo sa katwiran. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Bana dyan ang pag-iingat, protection ng Diyos sa atin. Amen. Nakita natin yung mga aksidente, mga minamahal ng mga kapatiran. Yung mga kapatiran, mga aksidente, mga minamahal. Kung just imagine, masagasaan ka ng 10-wheeler, hindi ka kaya madurog. Amen? Pero yung ating mga kapatiran, mga 10-wheeler pa, na mga puno ng graba. Kung just imagine dito sa Novaliches noon, may overnight prayer natin noon sa Novaliches pa. Mga minamahal, morning na yun, yung batang maliit, mga siguro ilang taon, yung mga 10 years old. Bumaba siya dito sa Novaliches kasi may yung dating daan doon, yung nandun pa yung unang daan ba. So yung bata mga minamahal, after overnight yun, bumaba, medyo mabilis yung kalakad, and out control po siya, dumaretso siya sa highway, at pagdaan ng dump truck na puno ng graba. Akala nung driver may kumalang na bato sa kanyang truck, biglang huminto. Mga tingin niya mga minamahal, bata pala na nakakalang doon sa gulong ng 10-wheeler na puno ng graba. Wasak na wasak yung jacket ng bata. Subalit walang gas-gas, puri ng ating mabait na Diyos. Ever see, praise the Lord. So dahil lumalakad tayo kasama ng Diyos, ever see, amen. Kasama natin ang mahal na Panginoon sa ating paglalakad na ito. Kagaya po ng nangyari sa aking anak, nangyari sa aking mga kapatid. Doon sa Saudi, mga minamahal. Dapat abon na lang siyang ipauwi. Noong mga 1980s pa yun, abon na lang siyang ipauwi ng Pilipinas dahil nalaglag yung more than 30 tons na bakal. Tumama doon sa kanya mismong kinatatayuan. Subalit meron parang kamay na humawak sa kanya, bigla siyang hinablot doon ang pagbagsak ng bakal. Sabi niya kung hindi siya niligtas ng Diyos, abon na lang siyang ipauwi sa Pilipinas. Dahil lumalakad tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, nandoon ang proteksyon sa atin ng Diyos. Amen. Nandoon ang pag-iingat sa atin, mga kapatid. Kaya it is impossible sa lahat ng bagay, pero nandito kasama natin ang mahal na Panginoon. Yan ang mga napakaigi na tayo lumalakad na kasama ng Diyos. Amen. Kapag ang lifestyle ng buhay natin nasa kalooban ng Diyos, yung lifestyle natin ba? Noong araw yung lifestyle natin, iba-iba yung lifestyle ng buhay natin. Amen. Tayong nasusunod sa ating sarili. Yung lifestyle mo noon, walang Diyos sa buhay mo. Wala kang Diyos na tinatawagan. Walang Diyos na sinusunod mo. Yun ang masunod sa buhay mo. Yung gusto mo. Yun ang lifestyle ng buhay mo. Pero ngayon, ang lifestyle ng buhay ng Kristiyano napapaloob sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag ang ating lifestyle ng buhay napapaloob sa kalooban ng Diyos, asahan mo ang blessing at ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Sa malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So ito ang lifestyle ng buhay Kristiyano. Everybody say amen. Walk in the light. Walk, sabi po namin last verse, kindly. Mga minamahal, 1 John chapter 1 verse 7. Ephesians chapter 5 verse 15 muna tayo. Ephesians 5:15. Ephesians 5:15. From the book of Ephesians chapter 5 verse 15. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Amen. So ang sabi po ng Biblia, tayo po lumakad na may karunungan, na hindi gagmangmangmang, kung hindi may karunungan. Ever say amen. Walk circumspectly, not as fools, but as wise. So tayo po lumakad na mayroong karunungan. Ibig sabihin ng karunungan, lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Yun ang karunungan. Ever say amen. Hindi mangmang. Yung mangmang lumalakad sa layaw ng laman, layaw ng sanlibutan, layaw ng kasalanan. Yun ang lumalakad sa laman o
o lumalakad ng mga kamangmangan. Lumalakad silang may kamangmangan, kaya nandoon ang kapahamakan. Amen. Subalit kung tayo lumakad na may karunungan, yung karunungan, yung gumagawa ka sa kalooban ng Diyos, yun ang karunungan. Amen. Pag lumalakad tayo na may karunungan, ibig sabihin na merong karunungan sa pagsunod sa mahal na Panginoon. Pagpapalain ng Diyos ang buhay natin. Sa malakas na balakbak para sa mahal na Panginoon. So ito yung maging lifestyle ng buhay natin. Amen. Ano bang lifestyle ng buhay natin ito, mga kapatid? I-enjoy mo ang blessing ng mahal na Panginoon. I-enjoy mo habang ikay nabubuhay sa daigdig na ito. Pupurihin mo ang Diyos. Sasabihin mo, mahal na Panginoon, salamat ako'y pinili mo. Amen. Salamat ako'y tinawag mo. Lumakad ako sa iyong kalooban. Pinagpala mo. Mag-enjoy ka sa mga blessings ng mahal na Panginoon. Amen. Mag-enjoy ka, mga minamahal, dahil nandyan ang kagalakan sa puso mo. Nandyan ang kapayapaan sa buhay mo. Nandyan ang tinatawag na contentment sa buhay mo. Amen? Satisfaction sa buhay mo. Nandyan, lumalakad ka sa katwiran. Hindi ka lumalakad sa kasalanan. You have become, mga minamahal, friend of God, sabi nga ng Biblia. Amen? Kaya mga kapatid, huwag tayong magsawa sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ito yung buhay natin. Ito yung lifestyle ng buhay natin na papaloob sa kalooban ng Diyos. Pero yung prayer mo, sinidinig ng mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng prayer mo, walang prayer mo na masasayang. Sa aking buhay, mga kapatid, ako isang buhay na patotoo. Nakita ko ang mahal na Panginoon. Talagang hawak. Ibig sabihin ng abot-abot kamay natin ang pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Amen. Abot-abot natin ang blessing ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Napakasarap maglingkod sa Diyos. Amen. You sleep like a baby. Wala kang alalahanin. Wala kang pangamba. Wala kang takot. Noong araw, kay puno ng pangamba, puno ng takot. Natatakot kang mamatay. Natatakot kang magkasakit. Dahil mong kinatatakutan. Amen. Hindi ka natulog, halos makatulog dahil puros pangamba, puros takot, worried ang nasa puso mo. Pero ngayon, salamat pag nagpuri ka, nanalangin ka, matulog ka na, bahala ng Diyos. Amen. Mapayapa ang iyong buhay sa paglilingkod sa Diyos. Wala nang ibang makapagbigay ng kapayapaan kung hindi ang ating mahal na Panginoon. Napakasarap maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. You are free from fear. Everybody, amen. Ika'y malaya sa mga panganib, you are free from fear. Ano man bagay na kinatatakutan mo, wala na yun. Bakit? Nasa puso mo ang ating mahal na Panginoon. Sa malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, purihin ang mahal na Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, mga minamahal. Praise the Lord.